Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, kung pag-uusapan natin ay mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga ngayong araw po ng Miyerkules. So isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan dito po sa paborito nating programa, walang iba kundi po ang Itbulaga. So live na live ang Itbulaga ngayong araw po ng Miyerkules. So ang sugod bahay mga kapatid po ay andirito sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, at ang dami na naman pong nagpa-register dito sa sugod bahay mga kapatid. Actually, during sugod bahay mga kapatid po, ang online viewers doon ay pumalo po ng 86K or 87K po ang nanonood. Samantalang dito naman po sa TV5 Philippines ay merong 32K na nanonood. And yung nanalo po doon mga Kadabarkads, yung nabunot, binigyan po ni Bossing Vic Soto ng tumataginting na 65,000 pesos plus mga regalo mula po yan sa sponsors. At eto pa po ang nakakatuwa dyan. May additional pa po yan na 5,000 pesos para po manood daw itong nanalo po or nasugod bahay ng The Kingdom na ilalabas po sa December 25. Yung The Kingdom na project po ni Bossing Vic Soto na kasama niya si Piolo Pascual, 'di ba? So panoorin po natin 'yan mga Kadabarkads, at isa po 'yan sa mga naging announcement ng TBJ or ni Bossing Vic Soto, ang kanilang pelikula kasama po si Piolo Pascual sa December 25 na po yan mga Kadabarkads. Samantalang marami naman po ang nagtatanong kanina kung bakit wala si Atasha Mulak dito po sa Itbulaga. So kanina pa po na-check ko ang Instagram story nitong si Atasha, and mukha pong kasama niya ang kaniyang family, and nagbanding sila somewhere in Batangas kasi parang nasa ocean na naman sila, nakasakay na naman sila sa yate. So quality time po ang Mulak family. Samantalang kanina naman po sa Oh Baby Dance Challenge, marami po ang kinabahan mga Kadabarkads. Kasi yung isa pong performer doon na J Crisis ba yun, kung di ako nagkakamali. Yung isa po doon, nakagrupo po nila, sumigaw po kanina ng "What's up? What's up?" Buti na lang po what's up, hindi madlang people kundi what's up, what's up. No, munti ka na, madlang people. Kung hindi, riot na naman ito pag nagkataon. Pero syempre, kayang-kaya pong dalhin yan ni Jose Manalo. Baka i-shoutout pa nga po niya yung mga host ng It's Showtime. Magaling po silang magdala. Pag naisa-shoutout po sa programa ng Itbulaga, ang katapatan na programa, no? So, ganun po sila. Pero mabuti na lamang hindi It's Showtime yung nabanggit, kundi what's up talaga. And marami nga pong nagsasabi na talo na yan kasi what's up yung nasabi, pero sila po mga Kadabarkads ang nanalo. So hindi po ganun kasi ang Itbulaga. Pag magaling ka, ikaw talaga yung mananalo. Samantalang sa mga hindi po nakapanood ng previous update natin, bago tayo magtungo doon sa intense na topic natin, ay ibabalita ko ulit sa inyo itong ating update kanina kasi mukhang wala pong nakapanood masyado Sabi kasi dito, totoo ba na malabo sa kasalukuyan ang sinasabing magpo-produce ulit ng noontime show for GMA7 ang Tape Inc., Television and Production Exponent Incorporated, na pinamumunuan ni Romeo Haluso Sr., former representative of Zamboanga? Di umano'y nagbabayad pa rin daw po ng dating producer ng Itbulaga ng mga utang na naiwan sa Kapuso Network. Di umano'y almost 800 million nga ang naiwang utang sa GMA ng tape na kailangang isettle ng mga halushos. So, ibig sabihin hindi pa po pala bayad yung 800 di umano milyon. 800 million di umano kasi ang pakalat po ng ilang tape vlogger ay bayad na daw at naisettle na. Pero ang totoo pala ay hindi pa po pala naisettle. Sabi pa dito, naipon di umano ang 800 million mula sa Itbulaga at sa pumalit na programang Tahanang Pinakamasaya na hindi na nagtagal sa ere. Paunti-unti naman daw. Take note, paunti-unti na binabayaran pero malaki pa rin di umano ang kailangang isettle, kaya malabo raw
munang mag-produce ulit katulad sa kumakalat na papalitan ng gagawing programa ng GMA at tape ang It's Showtime. At for the record, ayon sa source, matagal na di umano ang appointment ni Miss Malu Chua Pagar sa tape pero wala pang official appointment ito at hindi pa raw nakaupo sa kanyang posisyon. Kamakailan kasi ay naglabas ng statement ang Tape Inc. na si Miss Malu ang hawak ng Tape Inc. Retired executive si Miss Malu ng nasabing kumpanya. So ayan, hindi pa po pala siya official appointment dito po sa posisyon niya. So ano ba yan mga kadaver cards? So ibig sabihin walang comeback na mangyayari katulad ng pinagkakalat ng ilang tape defender. Ngayon, magdako naman tayo dito sa comeback is real ng isang Dabber Cards na kung saan ay nakuha po ang 3 malalaking proyekto under TV5. Grabe naman yon mga Kadaver Cards. Sino kaya itong nagbabalik na to? Grabe din, congratulations agad. Sabi kasi dito sa Hola Chica, Maha Salvador magbabalik sa TV5. May malaking comeback ang actress na si Maha Salvador sa TV5. 3 bagong programa ang abangan sa kanya sa Kapatid Network sa 2025. Una na riyan ay ang new season ng original na Kapatid Game Show na Imagination. Magiging host rin si Maha ng bagong Kapatid Dance reality show na Isayaw Mo at bibida rin siya sa bigating kapatid serye na Athena. Grabe, 3 project na malalaki ang nakuha po agad ni Maha Salvador sa kanyang pagbabalik dito po sa TV5. Since eto nga po ang headline ngayon, ang pagbabalik po ni Maha Salvador sa TV5, marami pong ilang netizen ang nagkokomento at nagrereklamo na bakit sa TV5 nagbalik. Samantalang siya ay nakita at napanood na daw sa asap natin to. Bakit daw ganoon? Bakit daw sa TV5 nagkaroon ng project at pumirma etong si Maha Salvador? Yan po ang komento ng ilang mga netizen. And meron namang nagsasabi na nakakontrata na kasi matagal na si Maha Salvador sa TV5. Yan po ang mga komento po nila. Ganito po kasi yan mga Kadaver Cards, no? Ang artista kung saan po may project, syempre doong network yan, pupunta at pipirma po ng kontrata, 'di ba? Si Maha Salvador naman ay nag-guest lamang sa ASAP natin to, pero hindi po siya sa ABS-CBN bumalik, kundi siya po ay magbabalik ngayon ay sa TV5. Wow, congratulations Maha Salvador And since comeback is real ng isang Dabber Cards natin. Dati po siyang host ng Itbulaga Asahan na po natin na makikita natin muli siya dito po sa Itbulaga and baka makapag-guest pa yan dito po sa Itbulaga or guest host sa Itbulaga since marami na po ang nagre-request ng comeback ni Maha dito po sa Itbulaga. So ano po ang masasabi ninyo mga Dabber Cards? Kasi kahapon nagkaroon po ng TV5 trade lunch, no? And present dyan si Maha Salvador. So ano po ang komento ninyo dito mga Kadaver Cards? Please comment down below kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating latest update tungkol sa ating mga Kadaver Cards and syempre sa kalaban po nila.